Po natin ngayon, 14 bad habits or wrong habits bakit tayo tumataba. So, pag nagtataka kayo, bakit kayo tumataba, sa tingin ko tapusin nyo lang tong video na to, malalaman nyo dito sa 14 saan tayo nagkakamali. Ito po sinusunod ko. Ibilisan natin. Number 1, we are drinking our calories. Ibig sabihin, puro matatamis na iniinom natin. Diba? Kaya nga pa may tumataba, itatanong ko lang, ano ba iniinom mo? Pag ako kasi talaga, tubig lang. Kami ni Doc Lisa laging tubig lang. Kasi pag ininom mo to, let's say nag-iced tea ka, nag-soft drinks ka, nag-juice ka sa lata, sa bote, nag-energy drinks ka, nag-beer ka, ang daming calories nun. O, isang iced tea na malaki, parang isang platong kanin na yun. So talagang tataba ka talaga dito. So don't drink your calories, tubig mo lang, papayat ka na. Number 2, masyado mahilig sa healthy fruits o healthy foods. Healthy fruits, healthy foods, ano masama? Kaya lang, sinosobrahan nyo naman Tulad ng mangga, pakwan, grapes, di ba? Healthy yan. Kaya lang, napakataas sa calories rin tong mangga, pakwan, grapes. Pagkakain kayo, yung sapat lang. Kasi mangga ka umaga, tanghali, gabi, tataba ka talaga. Kasi very rich siya, siguro mga 150 calories na yan. So, ingat din sa matatamis na prutas. Number 3, sobra dami kumain, sobra bilis kumain. O, guilty tayo dyan. Diba? Pag sobrang bilis ang kain natin, it takes 15 to 20 minutes bago ma-sense ng tiyan, ng utak natin na busog na tayo. So, mas mabilis tayo kumain, within 15 minutes, lahat makakain mo, hindi ka mabubusog. Kaya hindi maganda yun. Dapat po, mabagal ang kain. Eating too much. Ngayon, usong-uso yung all you can eat. Ang haba ng pila. Ay ba tayo mag-all you can eat, di ba? So, nag-expand lang yung tiyan natin. Puro only drinks, di ba? O only meat, only food, yan ang gusto natin. Siyempre, tataba tayo. Tapos sa plato natin, ako ang ginagawa ko kasi minsan di mo makontrol kinakain mo. Sa plato ko, nilalagay ko na yung kakainin kong kanin, kakainin kong ulam, nandun na lahat. Si Doc Lisa, hindi yan. Kalahati lang nilalagay niya muna ang kanin. Mamaya dukot. Makakatatlong dukot, mas marami pa yung tatlong dukot na pa konti-konti kaysa sa akin, nilagay ko na agad lahat. Kasi minsan mawawala ka, malilibang ka, hindi mo alam na kailan dukot ka na, naubos mo na lahat. Okay, so don't eat too much, don't eat too quickly. Mahirap yung padagdag ng dagdag. Mga nanay, mahilig sa tira. Number 4 problem, baka ito problema nyo kaya tumataba, emotional eating. O, guilty kayo dito sa tingin ko. Ano yung sabihin na emotional eating? Pag masaya, okay, party, di ba? Masaya kain. Pag malungkot naman, kain pa rin, di ba? Malungkot, kain Kahit sinong may birthday, kahit di mo nakakilala, basta may birthday, may party, pwede kumain. So, yun ang problema. Emotional eating, kain ng kain, nabe-break mo lagi yung diet mo. Napakadaling tumaba, okay? Napakadaling tumaba, napakahirap magpapayat. Nagpapayat ka 1 week, isang araw ka lang kumain ng marami, nasira na yung diet natin. Number 5, guilty dito. Mga nanay, baka guilty kayo, kaya tumataba. Sobra daming niluluto. Di ba pa nagluto, isang bandehado, di naman kakainin lahat. Ang daming niluluto, mapipilitan kumain. Ang daming binibili sa supermarket, ini-stock. O, tingnan nyo stock room nyo, ano ba laman? Puro chips, puro noodle, puro baka maubusan bibili ng marami. Ang problema, pag in-stock mo marami, sa stock room, sa refrigerator, puno ng ice cream, yung pagkain, ang dami, ay mapapakain ka talaga. Kaya ako nga, pag bibili ako, isa-dalawa lang di ba? Far from sight, far from mind. Kung laging punong-puno yung ref mo, bawat bukas, dukot ka na, patami ng padami. Number 6, ito problema ng ibang tao. Sasabihin nila, ang hina ko lang kumain, Dok, konti lang. Kaya lang, itong number 6, lagi silang ngumunguya. Walang katapusan. Pag nakita mo, may nginunguya. Ano ba ito mga kinakain? Non-stop. Laging may mani. Laging may chips. Diba? Laging may chocolate. Laging may fishball. Laging may donut. Laging may snack. Diba? So, tuloy-tuloy non-stop eating.
Tapos sa tanghalian, sabihin, konti lang kinakain ko. Pero tuloy-tuloy naman ang nguya. So, hindi po pwede yon. Dapat walang kainan. Ano lang, dun lang sa meal. Number 7 problem, bakit kayo tumataba? Mahilig mag-social. Anong social? Mindless eating. Social situation eating. Diba? May kausap, hindi mo namamalayan, nakain mo na lahat. Nanonood ng TV, ng Netflix, ng news, ay kain na ng kain. Diba? Ninenervyos, kinakabahan, kain na rin ng kain. Diba? So, napakahirap nito. So, yung mindless eating, kailangan makontrol natin. Kaya ako nga, nilalagay ko na sa plato, yun na yun. O, guilty ba kayo doon? Number 8, kulang sa exercise. Kung mag-exercise man, birang-bira, twice a week lang. O yung iba, pupunta sa gym, tapos na. Mas maganda talaga yung exercise. Pipilitin nyo talaga buong araw. Ano buong araw? Di ba meron tayong mga app or yung mga relos na binibilang ilang steps in a day? So, between 5,000 to 10,000 steps in a day, maganda. Kung senior na siguro, 5,000 in a steps in a day. Pag mas bata, kaya nyo 10,000. At least kailangan everyday naglalakad. Okay, lumalabas. Pag nasa bahay lang, tataba. Number 9 problem, ito sa trabaho natin, laging nakaupo. 5 hours, 6 hours nakaupo, hindi gumagalaw, 'di ba? Walang stretch. 'Di ba? Dapat pag may chance, upo lang 30 minutes, 1 hour, lakad ka isang akyat baba, ikot-ikot, 'di ba? Kaya maganda nga may counter eh. Yung sa cellphone meron na po, nabibilang ang steps sa isang araw. Pag kulang pa yung steps, ay di pa pwede matulog sa gabi, lakad muna hanggang maabot natin yung 5,000, 6,000, 7,000 kung ilang steps gusto nyo sa isang araw. So, wag upo na po. Number 10, ang mga puyat mas tumataba. Mas puyat, mas night shift. Sleep loss kasi tumataas yung cortisol or stress hormone natin. Pag tumataas yung stress hormone, mas nagugutom. Di ba? Pag puyat kayo, kain ng kain. Mga night duty, di ba? Yung pagod, binabawi. Pagod at antok, binabawi sa kain. Yun ang problema. Number 11, bad habit na kaya tumataba, hindi nagbe-breakfast. Okay? Ang nangyayari sa iba, kala nila makaka-diet sila. Hindi sila nagbe-breakfast. Sobra dami kumain pag lunch kasi nga nagutom nung breakfast. Tapos yung hapunan, yung dinner sa gabi, sobra din dami ang kinakain. May pag-aaral, pag dinamihan mo ang kain sa gabi, kahit pareho yung daming kinain mo, mas tataba ka pag kumain ka ng parehong dami ng, layan 2 platong kanin. Sa gabi mo kinain, mas tataba ka. Kasi higa ka na, matutulog ka na eh. Pero pag sa umaga ka kumain ng 2 platong kanin, at least mapipilitan ka, gumalaw-galaw, magtrabaho, mas may energy ka, mas na-exercise mo siya. So breakfast marami, tanghali mas konti, gabi dapat konti na lang, matutulog na nga eh. Ako nga pinipilit ko 6 p.m. after 6 p.m. di na ako makain eh. Kinabukasan. Early to sleep, early to rise kasi kami. Number 12, kulang sa protina at fiber at gulay na kinakain. Ibig sabihin, kung puro noodles, puro kanin, puro kakanin, puro matatamis na lang ang kakainin mo, ay mas nakakataba. Diba? Tataas lang yung blood sugar, bababa. Mas nakakabusog ang gulay. Diba? Gulay, low glycemic index. Protein din nakakabusog. So, may protein, may gulay, tapos yung kanin, mas konti lang. Okay? More fiber. Kahit anong gulay, okay naman siya. Number 13, ito, palagi ko, kasalanan ng karamihan. Number 13, guilty kayo dito. Ang daming condiments, yung mga dagdag. Non-stop dagdag. Palagay natin kape lang, kape. Imbis na black coffee, may sugar, may milk, may whipped cream. Baka may ice cream pa, di ba? Pizza, dapat pizza nyo, Hawaiian pizza lang. Pizza, lahat, all the toppings. O, may hotdog pa sa tabi. O, di ba? O, salad. Salad lang, ang dami namang Thousand Island, ang dami nilagay na ham, ang dami pinatong na bacon. So, yung sarsa, pag nilagay mo lahat ng sarsa, nakakataba din. Adobo, masarap ang adobo, di ba? Ubusin mo lahat ng sarsa, nandun lahat eh. Kumain ng instant noodles, inubos yung sabaw. Ang asin sa sabaw ng instant noodles is 1,700 milligrams.
halos kapareho na sa required natin ng 2,000 milligrams. So, pag ako hindi ko inuubos yung sabaw. Hindi ko nilalagay seasoning kung napipilitan na ako kumain ng instant noodles. So, yung yung ketchup, pinuno ng ketchup, pinuno ng mayonnaise, ayun talaga, nandun yung calories lahat. Number 14, last tip, hindi umiinom ng tubig. Yan. 'Di ba? May nakikita ko, konti lang daw dapat uminom ng tubig, mali po. Kahit kanino kayo magtanong, libre naman ng tubig eh. Required natin sa ordinaryong tao 8 up to 10 glasses of water or liquid. 'Di ba? Hindi naman talaga tubig iinumin mo 8 baso. Mas maganda sana kung tubig yung 8 baso nyo, 'di ba? Pero kung gusto nyo palitan yung tubig ng kape, 2 tasang kape, dalawang liquid na rin yun. Bilang na yun sa 8 glass nyo. Gusto nyo buko, o gusto nyo ginawang juice, o iced tea, o soft drinks, tubig na rin yun. Kaya lang nga, mas nakakatamis, mas matamis. Kaya mas gusto ko sana, tubig na lang sana yung 8 to 10 glasses. Pwede kayo mabuhay ng 4 glasses in a day, 3 glasses. Kaya lang, delikado po eh. Mag-UTI kayo. May study pa. Added risk for heart failure. Tsaka, ang init-init sa atin. More dehydrated, more nauuhaw tayo. Iisipin ng katawan natin, nagugutom yun. Tsaka pag nauuhaw ka, hindi naman tubig kukunin mo, baka juice pa kunin mo eh. Okay? So, minom ng maraming tubig. Kami nga, ginagawa nga natin, di ba? 1 to 2 glasses of water pagising sa umaga. Ako, by 8 o'clock, 9 o'clock, nakakatatlo, 4 na baso tubig na ako eh, para luminis yung kulay ng ihi. 'Di ba? Kaya mabuhay ng 3 to 4 glasses, pero delikado. Baka masira kidneys natin, kidney failure tayo. 8 to 10 glasses, hayaan mo ihi lang na ihi, malinis ang pakiramdam, hindi ma-dehydrate, libre naman yan. So, yan lang po. Mahirap talaga itong magpapayat, self-control, tibay ng dibdib. Isa pang tip, kung maraming trabaho, maraming ginagawa, may work, mahirap mag-diet eh. Kasi gutom ka, stress ka. Pero kung kailan relax ka, wala masyadong trabaho, doon mo kaya mag-diet. Okay lang naman medyo gutom. Kahit hindi naman kailangan busog na busog eh. Pag nabusog ka ng konti, tigil na. Okay? Sana nakatulong tong tips natin para pumayat. Diba? Lalo na sa nagkakaedad, tulad natin, diba? At more than 50 years old, mabagal na metabolism, mas konti pa nga kinakain ko ngayon eh, kumpara sa dati. God bless po. Thank you po. Share po natin sa ating kababayan. Yung mga ibang questions nyo po, sasagutin natin. Ibang topic na po kasi yun eh. Salamat po.